scam ka daw. Scam dahil saan? May namimigay. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala na pong bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So topic natin po today's video, napak-init guys. Itong si Sam Bersosa, guys, bumanat na kay Boss Y. Diba? Kasi in-interview siya, sabi ng nag-interview sa kanya, nag-scam ka daw sa Maynila. Tapos guys, bumanat sa ngayon. Diba? Pero bago ang kanyang banat guys, mamaya papakita natin yung video. Shout out muna po sa mga Iskonians na patuloy na sumusuporta sa ating channel. Lalo na yung mga taga Maynila at nasa labas ng Maynila. Diba? Sa Luzon, Visayas at Mindanao. Lalo na po mga kapatid natin o kababayang mga OFW na patuloy na sumusuporta sa ating channel. At kay Boss Y, Yorme Isko Moreno. So maraming salamat po. Ang dalangin ko ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ingat po kayo dyan at mabuhay po ang lahat ng mga Iskonians. So yun na nga guys. Grabe ang kanyang pagbanat. Pinakamalaking scammer daw. Nandito sa Maynila na ginawa na. Di ba? So bago natin tuloy ang ating reaction guys, panoorin muna natin. Di ba? Ang kanyang sinabi kung ano. So, ano guys nakatakip lang yung mukha. Audio lang gagamitin natin dahil baka makapiright tayo. Sa balita kasi ito sa ABS-CBN. So, narito na. Itong CSB na bumanat na kay Boss Y. Scam ka daw. Scam dahil saan? May namimigay Binibigay mo. ng tulong, masasarap na ayuda, kabuhayan. Sabi nga nila, pag naupo daw ako, babawiin ko. Kailan ako nagbawi? More than 10 years na tayong tumutulong. Daang milyon yung tinulong natin ng pandemya. Nagbibigay tayo ng tulong, Luzon, Visayas, Mindanao, sa Dear SB, sa programa namin. Sa Tutok to Win, tumatawag kami araw-araw. May binawi ba kami? Wala. Alam niyo po ang pinakamalaking scam sa history ng Maynila? Yung mga inutang nila na bilyon-bilyon at binenta nilang ari-arian na Maynila na hindi sa kanila. Nagulat na lang utangin lahat eh. Yan ang pinakamalaking scam na pinag-aawayan nila hanggang ngayon. Sabi ko nga, wag nyo na po kaming idamay sa pag-aaway nyo. Yung hindi nyo pagkakaunawaan, pag-aagawan nyo sa posisyon, please po, wag nyo na po ako idamay. Yung personalan yung away, sabi ko nga po, tumulong na lang kayo galing sa sarili nyong bulsa. Pag nagawa nyo, mas matutuwa pa ang taong bayan. Wag nyo na po ako idamay. Puro kabutihan at pagtulungan lang dapat natin ginagawa. Tama na yung pamumulitika nyo. Sa totoo lang, kailan scam eh. 500 pesos, pinamimigay nyo, kulang na kulang yan. Kaya nga gusto natin gawin 2,000. Alam nyo kung bakit kayang gawin? Iginagawa ko na po eh. Nagbibigay na tayo ng 2,000 allowance doon sa lugar namin sa Sampaloc, sa barangay namin, sa buong distrito. Na-post na po yan, marami na pong nag-testimonial. So kami, pinapakita ko lang kung kaya kong gawin sa sarili kong bulsa, eh dapat yung City Hall ng Maynila, dati pa, ginagawa nyo na. Ngayon, tataasan nyo dahil ano, kaya ko magbigay sa sarili kong bulsa. Too late na po yan. Talagang namumulitika. Kayo po yung namumulitika. Kayo po at nanloko sa taong bayan na mahigit 20 taon. Anong masasabi mo na, yun nga, no, binabakbakan ka online sa comment section? Actually, sa totoo lang, minsan nalulungkot ako eh. Kasi taong bayan pa rin naman yun eh. Parang nalulungkot ako, yung babakbakin nyo, yung tumutulong, yung nagbibigay ng kabuhayan sa mga mahihirap, nagbibigay ng masarap na ayuda, nagbibigay ng mga libreng gamot, libreng serbisyo tulad nito, serbisyo vans, mobile clinics, mobile botiga, babakbakan nyo, ang bakbakan nyo yung mga walang ginagawa. Ito, gasto sa sarili namin bulsa. Kung ayaw nyo kami maglingkod. So yun guys, napanood nyo, di ba? Grabe yung sinabi niya, di ba? Di ba? Dahil tinatanong siya na scammer ka daw. Nag-i-scam ka daw sa Maynila. Anong sabi niya? Ang pinakamalaking scam sa Maynila ay yung bilyong-bilyong inutang nila. Sabi, so alam na natin, pinapatungkulan niya, di ba? At binenta yung mga ari-arian ng Maynila. Yan daw ang pinakamalaking scam, di ba? Grabe talaga itong si Sam Bersosa guys, di ba? So, unang-una, ang resback natin dito na sinasabing tumutulong daw siya, guys, di ba? Tumutulong daw siya
sa matagal na panahon daw. Una guys, lilinawin lang natin kung ano mang sinasabi niyang tulong. Di ba? Hindi natin yung kinukundina. Bagkus kahit hindi natin sa suportado, sinusuportahan natin yung mga tulong ayuda. Kasi para sa kababayan natin yan. Di ba? Dito sa Maynila o kahit sa dito sa hindi sa loob ng Maynila. So, unang-una kung tulong lang ang pinag-uusapan, sobrang daming tulong na nitong si Yorme. 24 years na siyang nasa serbisyo. Mula na umupo ng counselor, di ba? Di ba? So, kung sa pagdating sa tulong, marami. Yung iba, hindi lang na broadcast. Hindi lang niya pinapakita. At yung mga tulong na yon, yung iba, lifetime dyan, yung tulong. Na kung saan, kahit umalis na siya ay nakikinabang pa rin ang taga Maynila kagaya ng yung world class na public school, di ba? Na isang pang mahirap na eskwelahan at ginawang pang international school. Yun, di ba? Lahat ng mga batang isisilang lalaki mag-aaral ng elementary, doon papasok sa lugar na yon, isang malaking tulong yon na komportable ang pag-aaral nila, yung mga teachers nila, yung mga magulang nila, di ba? Sobrang dami nun. Estudyante ang makikinabang nun. At sa ospital, di ba? Ospital ng Maynila. Ganun din, pamahirap, ginawa ring world class, na which is wala namang gamot ngayon, di ba? Ang makikinabang ngayon, may sakit. Na ating mga kababayang mahirap at walang bayad, guys. Libre lahat yan. Pag pumunta ka dyan sa hospital ng Maynila. At ang sinasabi niyang pinakamalaking scam, yung bilyong-bilyong inutang daw, yun. Isa yun. Di ba? Isa yun sa dahilan kung bakit siya nangutang. At talaga ito si Sam Bersosa, mukhang marites, guys. Naniniwala siya, di ba? Na binenta daw yung ari-arian ng Maynila. Totoo naman, may binenta. Ang tanong dito, saan napunta yung inutang na bilyon-bilyon at inutang na ari-arian? Hindi ba napunta sa tamang puntahan? Di ba? Particularly yung mga pabahay niya, mga condominium yan, eskwelahan, nilasulat na, guys, di ba? Ang problema, dapat sana, kung nalaman niya na nagkurap itong si Yorme, di ba? Sa dami ng inutang, bilyon-bilyon, sabi niya. Pero kung hindi naman kinurap, napunta sa tamang puntahan at ang nakikinabang sa panahon natin ngayon, noon pa, nung natapos lahat yan, ay ang may hirap, ang taga Manileño. So, anong problema doon, di ba? Sa utang. Ang problema kung nautang si Yorme, nangako siya ng mga eskwelahan na yan, ng mga pabahay na yan, mga condominium, at walang naipundar, walang naitayo, walang pinapakinabangan ngayon. Yun ang pinakamalaking scam sa kasaysayan ng Maynila. Pero dahil ginawa nga ni Yorme yan, yan ang pinakamalaking magandang ginawa ni Yorme. Yung nangutang siya, di ba? Pero ang nakinabang ang mga Manileño. Kaya sabi niya, huwag nyo na akong idamay. Malaki ang ibibigay ko kasi sila 500 lang. Sabi niya, yung allowance ng senior. Ako gagawin itong 2,000 yan. Yun ang sinasabi niya, guys. Di ba? Kaya marami nagsabi sa kanya, hindi, scam yan si SP kasi nga nangangako siya, di ba? Hindi niya alam kung saan kukunin yung pera. Kung sinasabi ng personal na pera niya, hanggang kailan kaya yun? Kung mananalaw. At saka, siyempre guys, hindi na naman pinag-uusapan lang dito ay yung senior, di ba? At hindi natin pwedeng pagkatiwala ang Maynila, lalo na ito yung capital ng Pilipinas, di ba? Sa isang baguhan lang, lalo na papasok sa gobyerno nang hindi pa naman nakahawak ng posisyon ni councilor, guys. Pero alam ko ngayon party list yan ng tutok-tuwin. Bagamat gano'n sa party list, iba naman yung paggugobyerno. Kasi pag party list ka, di ba, tagagawa ng batas, yung pamimigay ng ayuda, lahat naman ginagawa, guys. Kahit hindi ka party list, pwede kang mamigay ng ayuda. Ang problema rito, paano siya magpatakbo ng gobyerno kung sakaling manalo siya? Di ba? Alam naman natin, guys, na hindi biro ang mayor, di ba? Sa dami ng kakaharapin niyang problema at sa dami niyang taong haharapin. Imagine nyo, dito sa Maynila, almost 2 million tayong botante dito sa Maynila. Di ba?
Tapos siyempre, yung mga Department of Heads, nakita naman natin, di ba? Itong si Hani Lacuna, nakakupong mayor ngayon, na kung saan sobrang train na train siya. Sa lahat ng ginawa ni Yorme, pag alis niya, di ba, noong 2022, lahat ng pabango, lahat ng papuri, di ba, mga magagandang salita, lahat nasa lupo yan ni Hani Lacuna. Dahil kay Yorme, di ba? Talaga nadama yung buong partido, guys. Pero yun ang anong umalis siya, lumabas lahat ng mga problema. So, ito pa kaya si Sam, SB, di ba? Itong si Sam Versus pa kaya? Na wala naman nag-train sa kanya, di ba? Hindi naman natin sa minamalit, guys. Pero, hindi po kasi biro ang maging mayor. So, nakita natin yan kay Hani Lacuna. Siyempre, yung mga nakapaligid pa, di ba? Yung mga kanya-kanyang interes yan. Pag wala kang political will, lolokohin ka lang yung mga nakapaligid sa'yo. Kung anong pakinabang nila, yun lang ang gagawin nila. Kahit ipahamak pa ng mayor nila. Ganun din po. Kaya kung wala siyang karanasan dyan, at wala siyang political will, kung tulong lang o tulong, kasi hindi lang naman ang usapin ng tulong na pag-ayuda o pension sa mga senior, di ba? Nandyan din yung peace and order, di ba? Yung kalinisan, yung education, di ba? Which is sinulusyonan na isko, itutuloy na lang. Yung sa health, ganyan din, inumpisa na ni Yorme, itutuloy na lang kasi may mga blueprint na yan, guys. Bibili na lang siya ng lupa para patayuan at lalong pagandahin yung serbisyo. Habang si Sam Versus, kung nanalo yan, kung mananalo yan, halimbawa lang, bigyan natin pagkakataon, halimbawa lang, manalo siya. So, pagkaupo niya, anong gagawin niya? Aaralin niya muna lahat yan. Siyempre, lalo na, hindi naman siya naging mayor, di ba? Aaralin niya muna yan. 3 years lang. Ilang buwan niya kayo mapag-aralan yan, i-meeting yung mga Department of Heads, kung ano mga problemang iiwan ni Hani Lacuna na kanyang harapin. Ubus na ang oras. 3 taon lang yan, guys. Di ba? Nakita niyo naman, ang bilis ng panahon. Parang kailan lang, di ba? Itong si Mayor Hani Lacuna nanalo, pero ngayon, patapos na ang termino kung kailan na patapos na. Tsaka naman sa kumikilos. Nakita nyo, guys, di ba? Na-train na itong si Hani Lacuna kung kailan patapos na, tsaka sa kumikilos, lumalabas. Kaya sabi ng iba, it's too late na. Ikaw pa kaya ng baguhan, napapasok dito. Kaya kung si Yorme ang mananalo ulit, at sigurado naman tayo susuportahan ng lahat yan, guys. Pag upo pa lang, implementation na kagad, di ba? Kung anong ginawa niya nung unang pag-upo niya sa Mayor 2019, di ba? Anong unang ginawa niya na talagang ginulantang ang buong Pilipinas. Hindi lang dito sa Maynila, umabot din sa abroad. Nung nakita nila na sa dami ng problema, sa dami ng matitigas ng ulo dyan sa Divisoria, sa dami ng kalat dyan, isang araw lang, nagulantang sila, di ba? Pinalinis ni Yorme. Unang araw yun, guys. Iba na kagad yung ginagawa, di ba? Ano na kagad, kumbaga sa trending na kagad, viral na kagad yun, di ba? Tapos, gumaya pa yun si Pangulong Duterte nun. Lahat ng kalsada talagang pinalinis na, bawal ang vendor, kung saan-saan. Basta pag pedestrian lane, nilalakaran tao, dapat walang nagtitinda dyan. Dapat nandun sila sa pwesto na kung saan, kaya na malaya silang magtinda pero hindi naaabala yung mga dumadaan. Di ba, guys? Sa loob ng 3 taon, nakita natin nagsitayuan lahat. Kung anong ginagawa. Kasi sanay na siya, guys. Nag-umpisa siya sa councilor. Di ba? Vice mayor, hanggang sa mayor. Yung resibo na yun, guys, hindi kayang tumbasan yun. Masasabihin mo kahit bilyonaryo itong si Sam, hindi mo kayang patayin ng pera yan. Kasi iba yung nagpapalakad, di ba? Iba yung may pera ka lang. Malayo po. Kaya nga sabi ko, di ba, itong si Hani Lacuna nga na kung saan kasama ni Yorme. Di ba? Na sa tagal ng panahon, pero hindi niya nakuha. Yung diskarte ni Yorme at bilis kilos na, guys. Di ba? Kasi ngayon, yung pinagmamalaki ni Hani Lacuna, wala pang tapos, guys. Wala pang tapos. Ginagawa pa lang, patapos na siya. Diba? Samantalang si Yorme sa ganitong panahon, di ba? Patapos na rin siya, mga 9 months, patapos na rin yung ginagawa niya. Bago siya umalis, may mga natapos na. Talagang, nakita na ng buong Maynila at buong Pilipinas ang ginagawa ni Yorme. Kaya, mag-ingat po tayo, di ba? Huwag lang sa ayuda, dahil hindi lang yun ang ayuda pinag-uusapan. Yung pamamalakad,
na may political will ang isang mayor. Kailangan matigas siya, di ba? Kung ano yung nararapat at ano yung kapakinabangan sa tao, yun ang gagawin niya. Hindi yung ngayon ka pa lang mag-aaral, di ba? Ngayon pa lang kakabisado na lahat, ubos na ang oras mo, wala ka pang nagagawa. Baka tapos na tema, tapos ang termino niya, wala pa siyang nagagawa. Di ba? Inalimbawa natin itong si Mayor Hani Lacuda. Hindi ko sinasabi ni isa, wala siyang ginawa. Yung malalaking project ang sinasabi natin, guys. At yung tamang serbisyo na kung saan nireklamo siya ng Manileño. Kaya nga, di ba, pinababalik ng taga Maynila itong ating si Bosco. Di ba? So, kayo guys, ano pong masasabi nyo dito, mga Iskonians? Di ba? Anong masasabi nyo dito sa banat nitong si Sam Versosa na pinakamalaking scam daw? Di ba? Itong si Yorme, bagamat hindi niya pinangalanan, pero alam naman natin, bilyon-bilyong utang. Pag sinabing utang, pinupukol kay Yorme na para bang nang utang siya tas binulsa lang. Wala namang ginawa itong si Yorme, di ba? Na which is ang nakinabang, di ba, ay ang taong bayan o mga Manileño. So, tuloy-tuloy lang tayo guys. Ito na, medyo talagang paabang papalapit na itong election. Talagang kanya-kanyang banat na. Huwag po tayong papatalo, kaya lagi kong sinasabi sa inyo, kung may time kayo, like, share po itong video na to para mas kumalat pa. Sabi nga ni Yorme, kailangan nating mabasa ng ulan para dumami pa. Lalo na ngayon, marami nang bumabanat sa kanya guys. Puro fake news na. Kaya kung hindi mo alam, kagaya ng utang na sinasabi ni Sam Versosa na hindi, pinakamalaking scam yan sa kasaysayan ng Maynila. Ang umutan ng bilyon-bilyon at ibenta, di ba? Ang ari-arian ng Maynila. So hindi po tayo papayag na matatalo tayo. Kaya tuloy lang po tayo, supportahan po natin ang ating Boss Y, di ba? At ang ating channel na patuloy na palaki ng palaki. So, ganito na lamang po. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng buong may kapal. So, Manila, God bless. Thank you very much po.